Hello everyone, this is Professor Vincent Torre Bongolan. Ayan, so magbalik tanaw tayo mga kaibigan at syempre tingnan natin ang kasalukuyan. Kung hindi natin susuriin ang bawat panig at titignan po kung sino ang mga kasakasama nila, ano ang mga pinagsasabi-sabi nila tuwing sila ay nangangampanya, hindi tayo makakapili kung sino nga ba ang nararapat na mamuno sa isang lugar, okay? Unahin natin itong si dating Mayor Isko Moreno. Ayan, so technically, pagdating sa public service, no, ay maayos yung kanyang mga programa para sa Manileño. Maganda yung kanyang mga programa para sa mga Manileño. Pero may mga bagay na hindi ko gusto sa kanyang pamumuno. Nung siya ay mayor, no, ang daming mga buwayang mga MTPB ba yan or traffic enforcer, I don't know. Ilang beses akong hinuli ng mga buhaya sa may Unciano, Santa Mesa, Manila. Okay. Dumadaan ako sa isang lugar, papunta ako sa PUP during that time. Tama naman yung pinuntahan ko, yung dinaanan ko, lumiko ako ng naka-green ang ilaw. But itong buwaya ay hinuli ako. Pinatabi ako sa gitna, dun sa gilid, rather. So, pinaliwanag sa akin yung violation ko. Naka-red daw, tumawid daw ako. Hindi niya nakita na hindi naman ako galing doon sa isang lugar na kung saan ay naka-stop. So to cut the story, hinihingan ako ng buwaya. Okay? So ang sabi ko, tikitan nyo na lamang po ako and then I'll be willing to go to Manila City Hall para kunin yung aking lisensya. Nakita nila na meron akong saklay, I'm a PWD. Sabi sa akin nung nangahuli, Sir, PWD ka pala, mahihirapan ka. Sabi ko, tamang-tama, okay lang, pupunta naman talaga ako sa City Hall. Okay, sabi ganito nung enforcer, Sir, ganito na lang, 1,000 na lang po ang babayaran mo. Hindi nga, pupunta nga ako sa enforcer, tikita mo na lang ako, nagmamadali ako, let's go to the Manila City Hall. So, to cut the story, ang sabi sa akin, sige sir, wag mo na lang uulitin. Okay, bakit ko uulitin ka kung ganun? Tama nga ang ginawa ko. So wala akong dapat i-correct, sabi kong ganun. Ikaw ang mali, sabi kong ganun. If you are serious na may kasalanan ako, umakyat ka, sumakay ka, let's go to the City Hall. Sabi sa akin, sige, sabi niya ganun sa akin. Basta sir, ha, wag na lang uulitin. Tapos umalis na. And then yun, paalis na ako, sabi sa akin, bumalik. Ay, nakalimutan ko, nagre-record ka ba? Sabi niya sa akin. Sabi ko, hindi ko kailangan i-record ka kung ganun. Dahil tama naman ako. Ikaw ang buhaya, sabi kong ganun. Tapos umalis na ako. So itinawag ko ito kaagad sa City Hall. Kinabukasan, wala na yung tao. And then nakita ko na lamang somewhere else na assign. And then bumalik uli ang buhaya after a year. Yan po yung hindi ko gusto sa pamumuno ni Isko Moreno. Pangalawa ay yung mga illegal parking. Yung mga private subdivision na hindi naman dumadaan ng mga public na mga sasakyan. Pinatanggal niya yung mga sasakyan. Private ha, pinatanggal niya yung mga sasakyan sa mga subdivision. Wala naman dumadaan na pampublikong mga sasakyan. And at the same time, merong mangilan-ngilan dahil nga pinatanggal niya. So naging public, no, nadaanan yung aming subdivision. Private, naging publiko. Pero inireport ko yung papunta sa Polytechnic University of the Philippines sa Teresa sa may barangay, malapit sa barangay, and at the same time sa Teresa Court papuntang PUP Santa Mesa, Teresa Street, Santa Mesa, Manila, to cut the story, to make it sure, no, diretsong address.
kabilaan ang double parking ng sasakyan. Binidyohan ko pa, nilive ko pa sa aking Facebook. Pero hindi niya nagawang patanggalin yung mga sasakyan doon. That I don't want. Because the law should apply to all. Otherwise, not at all. Yan ang ayoko sa kanya. And then, meron din ibang mga lugar. Wala na akong pakialam doon. Kung na-experience nila yon, they can tell. Pero sa akin, ang experience ko is dito lamang along Santa Mesa, Manila. Okay. So, balik tayo. Dito naman tayo kay Sam Bersosa. Okay. Tumutulong na si Sam Bersosa even before mayor pa si Isko Moreno. Lalo na po nung pandemic, nagbibigay po siya. Unfortunately, nakitaan ko si Sam Bersosa ng pag-uugali na kung saan mayroong leader, nandoon siya. Kung saan mayroong powerful, nandoon siya. Nakikinig siya, sumusuporta siya sa tao na kung saan ay kung may maaasahan siya, nandoon siya. Ano po ibig kong sabihin? Kasama niya nagpamudmod si Martin Romualdez sa Tacloban at sinabi niya, namimigay kami ng pera ngayon in a cold cash, 1 million. Sumakay siya sa bus. Nakita niyo yun. I-search nyo, Sam Bersosa. So, ibig sabihin, siya yung tipo ng magiging mayor na hindi kayang maging objective sa kanyang pamumuno. No? Regardless kung sino ang nasa taas. Siya yung uri ng mayor na, ay, dito ako sa pinakang mataas na to kasi nga ito yung mataas, ito yung congressman, ito yung gobernador, ito yung presidente. Dito ako ngayon hahanay. So, yun po ang ugali ni Sam Bersosa. Ngayon, ito po yung aking opinion. Posibleng manalo si Sam Bersosa kung ikakatuwa niya, ititiwalag niya si Martin Romualdez na alam nating kawatan sa kaban ng bayan. Pero you have to tell it on public that you hate Martin Romualdez. Hindi ko kinakailangan na, okay, sige, hiwalay na ako, ayoko na kay Martin Romualdez. No. You have to put it in writing. Sam Bersosa. Malakas yung chance mo, pero kung ganyan ang ugali, kung ganyan ka na nakikitaan natin ng madali kang mas-sway down kung sino yung nasa taas, isa kang traditional politician. Kasi ganyan din yung nangyayari sa probinsya namin Sabing ganun, dito tayo kay kay Kagawad ganito kasi close sila ni Mayora. Bakit naman? Sabi kong ganyan. Kasi kapag hindi ka close kay Mayora, hindi ka mabibigyan ng pera, hindi ka mabibigyan ng pondo. Gone are the days na ganyan dapat. Umpisahan natin sa ating sarili yan. No? Kung gusto mong magmayora, kung gusto mong magmayor, doon ka sa tama. Yung hindi ka tumitingin kung sino yung nasa taas. Okay? So, ganun din po ang pananaw ko kahit sa mga senador. Ayoko kay Philip Salvador. Diba? Ayoko kay Philip Salvador. I will replace him. So, I prefer Dr. Richard Mata or whoever. Attorney Vic Rodriguez. Something like that.